May bagong tripod na pinag-uusapan ngayon online. May ilan pa nga nagsasabi na ito na raw yung pinakamalapit na alternative sa Brompton. Mas magaang, may hydraulic disc brake, may rear suspension, tapos nasa around one-third lang ng presyo ng isang Brompton. Pero sulit ba talaga? Ilang buwan na namin ginagamit to actually. Sa commute, mga patag, may ahon, LRT at syempre sa mga lubak. So ngayon, pag-usapan natin kung isa nga ba ito sa pinakasulit na trifold bikes na mabibili mo ngayon sa Pilipinas. Tugas gulong. Yon, what's up mga paps? Welcome back sa Pedal and Pace PH. Kung bago ka rito, dito tayo nag-uusap tungkol sa bikes, commuting at kung paano magiging mas practical ang pagbabike sa araw-araw. Ang bike natin sa ngayon ay ang Java Neo 3, yung 20-inch na version. Isang Brompton style trifold na may modern na components, mas malaking gulong at mas commuter friendly sa presyo. At kung gusto mo ng mga reviews na hindi puro specs sa papel kundi actual riding experience, consider subscribing. Malapit tayo mag 1,000 subscribers. Tara, tingnan natin kung ano nga bang meron sa Java Neo 3. Okay, simulan natin sa frame. Ang frame at fork ng Java Neo 3 ay gawa sa 6061 aluminum. Magaan siya, hindi madaling kalawangin, at subok na rin sa maraming folding bikes ngayon. Isa sa pinakamalaking pinagkaiba nito kumpara sa typical na trifold ay yung wheel size. Imbis na 16-inch, 20-inch wheels ang gamit nito. Sa actual riding, ramdam mo talaga agad yung difference. Mas stable siya sa diretsuhan, mas confident siya sa medyo mabilis na takbo, at mas maayos niyang nalalampasan yung maliliit na lubak at road imperfections. Hindi ibig sabihin na parang full size road bike na siya. Pero kung manggagaling ka sa 16-inch folding bike, mapapansin mo talaga yung improvement sa ride quality. Isa pang malaking plus para sa akin ay yung rear suspension. Hindi siya sobrang lambot na parang mountain bike, pero sapat para bawasan yung impact galing sa rough roads. Sa mga kalsadang hindi pantay, malaking tulong siya para hindi gaanong nakakapagod ang biyahe. Ngayon, pagdating sa timbang, may nakikita akong post online na nasa around 9.8 kilos load to. Pero importante na klaruin natin, yung timbang na yon para yun sa 16-inch na version. Yung actual na 20-inch bike natin ay nasa around 10 kilos. Mas mabigat ng kaunti, pero magang pa rin para sa isang 20-inch trifold. At kung ikukumpara sa Brompton C-Line na nasa around 12 kilos, may advantage pa rin ito sa timbang. Pagdating naman sa drivetrain, commuter friendly talaga yung setup nito. Sa harap mayroong tayong 52 chain ring. Sa likod naman ay 9-speed cassette na 11 hanggang 34 teeth. Tapos Shimano Sora yung rear derailleur. Sa madaling salita, sapat na ang gearing niya para sa city riding. May pang cruise ka sa flats, may extra gear ka rin kapag papanik ng flyover o tulay, at medyo mahababang ahon. Hindi mo mararamdaman na kulang agad yung gearing, maliban na lang siguro kung sobrang tarik na alagaan ng ruta mo. Pero para sa typical Metro Manila commute, okay na okay yung setup. Ngayon, para sa akin, isa sa pinakamalaking selling points nito ay yung brakes. Full hydraulic disc brakes na agad. Hindi mechanical, hindi rim brakes, hydraulic agad. As sa actual riding, ramdam mo yung difference. Mas kontrolado yung braking, mas consistent, and mas kampante ka lalo na kapag umuulan o pagka pababa ka sa flyover. Pero syempre, kahit gaano kaganda ang specs sa papel, ang mas importante pa rin ay kung ano yung ride feel sa totoong mundo. Kaya ginamit namin to na actual commuter.
Hindi lang paikot-ikot sa village. Yung totoong biyahe. May traffic, may stop and go, may mga humps, may lubak, at may konting ahon. Sa patag, mabilis. Hindi siya nakakaramdam bagal kahit folding bike siya. Kapag nasa around 17 hanggang 20 kilometers per hour ka, komportable pa rin yung pakiramdam. Hindi mo kailangang pilitin yung bike para makasabay sa normal city traffic. Sa mga flyover naman, doon ko na-appreciate yung 34th foot na climbing gear. Hindi siya magic gear na biglang mawawala yung pagod mo. Pero sapat para hindi ka mabigla kapag may paakyat na section sa ruta mo. Pagdating naman sa comfort, malaking factor talaga yung 20-inch na wheels tsaka yung rear suspension. Mas planted yung pakiramdam ng bike. Mas compose siya sa rough roads kumpara sa karamihan ng 16-inch na folding bikes. Sa mas mahabang ride, mas relax din yung feeling sa kamay at saka sa katawan. Hindi naman nawawala lahat ng vibration, pero sapat para mapansin mo na mas komportable kaysa sa typical na small wheel folder. At para sa akin, isa iyon sa pinakamalaking dahilan kung bakit gugustuhin ng iba itong 20-inch version kaysa 16-inch. So, sulit ba ang Java Neo 3? Para sa amin, oo. Lalo na kung ang priority mo ay value for money. Hindi siya perfect. May ilang compromises. May konting tie rod issue kapag naka-fold. May possibility ng pedal strike kapag di ka maingat. At di pa rin niya matatalo ang Brompton pagdating sa compactness at accessory ecosystem. Pero kapag titingnan mo kung ano ang nakukuha mo para sa presyo niya, mahirap siyang baliwalain. Magaang, komportable, may hydraulics na brake, may decent drivetrain, at may fold na talagang practical para sa commuting. Kung gusto mo ng pinakamurang paraan para makapasok sa premium trifold experience ng hindi gumagastos ng halos 100,000 piso, malakas ang laban ng Java Neo 3. Hindi siya Brompton, pero hindi rin niya kailangan maging Brompton para maging sulit. At para sa maraming commuters, baka ito na mismo ang sweet spot. Alright, kung nakatulong sa iyo ang video na to, don't forget to like and subscribe. Tapos, comment mo na rin sa baba kung anong bike ang gusto mong i-review natin next. Salamat sa panood mga paps. See you on the next video.